Araw-gabi ang pagod ni Nestor sa Maynila. Isang construction worker na pilit binubuhay ang pamilya, sanay na siya sa ingay ng lungsod, sa amoy ng semento, at sa init ng araw na dumidikit sa balat. Pero nitong mga huling buwan, parang may bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, parang may tinatawag sa kanya. Hanggang isang araw, dumating ang balita na bumagsak sa kanya tulad ng isang mabigat na sako ng semento. Pumanaw ang kanyang tiyuhin sa Leyte. Hindi lang basta kamag-anak si Tio Damian. Siya ang tumayong pangalawang ama ni Nestor noong bata pa siya. Mula pagkabata, sa tuwing may problema siya, si Tio Damian ang takbuhan niya. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang umuwi. Maaga siyang gumayak, sumakay sa bus patungong Pantalan, at mula roon, naglakbay sakay ng barko papunta sa Leyte. Pero ang hindi niya inaasahan, hindi pa doon natatapos ang biyahe. Ang baryong kinalakhan niya ay nasa liblib na bahagi ng isla, malayo sa bayan, at tanging habal-habal lang ang kayang umabot doon. Sa biyahe pa lang, ramdam na ni Nestor ang kakaibang atmosfera ng lugar. Ang makakapal na puno, ang malalawak na palayan, at ang tila bumibigat na hangin habang palalim sila ng palalim sa masukal na daan. Napansin niyang palubog na ang araw at ang mapula nitong silahis ay tila nagpaparamdam ng babala. Ingat ka nong, iba na ang baryo natin ngayon, bulong ng matandang nagmamaneho ng habal-habal. Napatingin si Nestor. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, pero hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, binilisan nito ang takbo ng motor. Tila gusto nang makalabas sa lugar bago lumubog ang araw. Nang marating niya ang bahay ni Tio Damian, sinalubong siya ng kanyang pinsang si Aling Marta. Kita sa mukha nito ang pagod at lungkot. Pero may isa pang emosyon na bumabakas sa mukha nito, takot. Buti nakarating ka agad, Nestor, mahina nitong sabi. Kailangan kang mag-ingat. Anong nangyayari rito? Tanong niya, nagtataka sa malamig na simoy ng hangin at sa tahimik na paligid. Lumapit si Aling Marta at pumulong, may bumabalik sa baryo natin at hindi iyon tao. Napalunok si Nestor. Bumalik ang lahat ng alaalang pilit niyang kinalimutan, ang mga kwento noong bata pa siya, ang bulong-bulungan sa baryo tungkol sa nilalang na gumagala tuwing gabi, ang mga pagkawala ng hayop at ng ilang tao. Hindi siya naniniwala noon. Pero ngayon, habang nakatitig siya sa madilim na kagubatan sa di kalayuan, pakiramdam niya ay may matang nakatingin pabalik sa kanya. At sa pagdating ng dilim, maririnig ang isang mahina ngunit nakapanghihilakbot na kaluskos mula sa kakahuyan. Nagpatuloy ang kaluskos sa kakahuyan. Hindi iyon basta tunog ng hangin o ng mga dahong nahuhulog mula sa mga sanga. Mabigat ang yapak, mabagal, at parang sinasadya. Parang may isang nilalang na nagmamasid, nag-aabang. Napalunok si Nestor, pilit na kinakalma ang sarili. Baka hayop lang, bulong niya sa isip. Pero sa baryong ito, alam niyang hindi lang basta hayop ang gumagala sa gabi. Napansin niyang tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa sa dapat. Walang kuliglig, walang huni ng ibon, maging ang aso ni Aling Marta ay hindi tumatahol, para bang may isang bagay na hindi nila dapat gambalain. Nestor, pumasok ka na, marahang sabi ni Aling Marta, may halong kaba sa boses. Hindi na siya nagtanong pa. Pumasok siya sa bahay at sinarado agad ni Aling Marta ang pinto. Napansin niyang may malalaking kandado sa bawat bintana at may bawang na nakasabit sa tabi ng pintuan. Ganito na ba palagi rito? Tanong ni Nestor habang naupo sa kahoy na bangko. Higit pa, simula nang pumanaw si Tio Damian, may kung anong bumalik dito sa baryo, sagot ni Aling Marta. Noong una, hayop lang ang nawawala. Mga manok, kambing, pati aso. Akala namin may magnanakaw. Pero isang gabi, nakita ng isang taga rito ang nangyari sa alagang baka niya. Napatingin si Nestor sa kanya. Ano ang nakita niya? Huminga ng malalim si Aling Marta bago sumagot. Hindi kinatay ang baka, hindi rin ito basta pinatay. Para bang may dumurog sa katawan nito
at iniwang walang laman nanindig ang balahibo ni Nestor. May bumalik sa kanyang alaala. Noong bata pa siya, may kwento ang matatanda tungkol sa isang nilalang na gumagala sa kagubatan. Isang nilalang na kayang magpalit ng anyo, mabilis na gumalaw sa dilim at dumadagit ng hayop o tao. May nakakita na ba kung ano talaga yon? Tanong niya, kahit hindi niya sigurado kung gusto niya talagang marinig ang sagot. Saglit na natahimik si Aling Marta bago marahang bumulong. May isang mangingisda na nagsabi na nakita niya ito isang gabi habang pauwi. Akala niya isang malaking ibon na dumapo sa bubungan ng isang bahay. Pero nang tingnan niya ng mabuti, hindi ito basta ibon. May mukha ito ng tao. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Nestor. Sa labas naramdaman niyang lumakas ang hangin at sa di kalayuan may narinig siyang tila mahinang hagik-gik na nagmumula sa kakahuyan. Napalunok si Nestor, pilit na sinisiksik sa isip na baka pagod lang siya. Bago pa makasagot si Nestor, may malakas na tunog sa labas. Parang may bumagsak sa lupa mula sa isang mataas na lugar. Pareho silang napatingin sa bintana. Madilim ang paligid, pero sa pagitan ng mga anino ng puno, may isang figurang nakatayo. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam nilang hindi ito basta tao. Maya-maya, isang mababang boses ang lumusot sa hangin. Mahina lang, halos isang bulong. Pero malinaw nilang narinig ang pangalan ni Nestor. May isang nilalang sa labas, at alam nito kung sino siya. Nanlamig ang buong katawan ni Nestor. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig niya o bunga lang ng kanyang takot. Pero nang lingunin niya si Aling Marta, nakita niya ang takot sa mukha nito. Hindi siya nag-iisa sa narinig niya. Muli nilang narinig ang kaluskus mula sa labas, mas malapit na ngayon. Para bang may mabibigat na yapak na dahan-dahang lumalapit sa bahay. Ang ilaw mula sa gasera ay bahagyang gumagalaw dahil sa hangin at sa ilalim ng mahihinang anino sa dingding, tila lalong lumiit ang espasyo sa loob ng bahay. Hindi ito maaring nandito, bulong ni Aling Marta, mahigpit na hinawakan ng kanyang rosaryo. Anong ibig mong sabihin? Pabulong na tanong ni Nestor. Bago pa siya masagot, may malakas na kalabog sa bubungan. Parang may bumagsak ng napakabigat, halos yumanig ang buong bahay. Napaatras si Nestor, napatingala sa kisame. Ramdam niyang hindi lang ito isang hayop. Alam niyang may isang nilalang sa itaas. At ito ang dahilan kung bakit may takot sa baryo. Isang malalim na ungol ang narinig nila, mababa, at parang nanggagaling sa isang nilalang na hindi dapat umiiral. Sinundan ito ng mabibilis na paggalaw sa bubungan na parang may matutulis na kuko na kumakapit sa kahoy. Biglang tumigil ang ingay. Napansin ni Nestor na kahit ang hangin sa labas ay tumahimik. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong tunog. At bago pa nila namalayan, isang matalim na gasgas ang umukit sa kahoy na pinto, parang may matatalim na kuko ang pilit sumusubok pumasok. Napatigil si Nestor. Hindi lang ito basta gumagala sa labas. Hinahanap siya ng nilalang na ito at ngayong gabi, hindi na ito aalis nang hindi siya nakukuha. Napalunok si Nestor habang pinagmamasdan ang pinto. Kitang-kita niya ang malalalim na gasgas mula sa labas, bawat isang hiwa ay tila nilikha ng matatalim na kuko. Hindi niya alam kung magpapakalakas loob ba siyang sumilip o kung tatakbo siya palayo. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ito basta kwento lang ng matatanda. Biglang hinila ni Aling Marta ang kanyang braso at itinuro ang bintana. Doon tayo dadaan, bulong niya, nanginginig ang boses. Bakit hindi na lang natin hintayin na umalis? Tanong ni Nestor. Kahit alam niyang walang kasiguraduhan kung mawawala na nga ang nilalang. Hindi sumagot si Aling Marta pero mabilis niyang tinanggal ang kandado sa bintana. Tumunghay siya saglit sa labas, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Nestor. Kailangan nating pumunta sa bahay ni Mang Elias. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Nag-aalinlangan man, sumunod si Nestor.
Isa-isang hinakbang ni Aling Marta ang mga paa niya palabas ng bintana, maingat na hindi makalikha ng ingay. Nang siya na ang susunod, naramdaman niyang muli ang paggalaw sa bubong. Tila naramdaman ng nilalang na sumusubok silang tumakas. Pagkababa niya sa lupa, marahan silang tumakbo papunta sa makitid na daan sa likod ng bahay. Ang hangin ay malamig at kahit wala silang nakikitang anuman sa paligid, may pakiramdam si Nestor na hindi sila nag-iisa. Pagdating nila sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan, mabilis na kumatok si Aling Marta. Halos agad itong bumukas at sumilip ang kulubot na mukha ni Mang Elias. "Pumasok kayo," mahinang sabi nito at agad niyang isinara ang pinto pagkapasok nila. "Alam mo ba kung ano yun?" Agad na tanong ni Nestor, hinahabol ang hininga. Tumango ang matanda. "Mas malala na ito ngayon dahil hindi lang basta aswang ang bumalik." Nagkatinginan si Nestor at Aling Marta. "Anong ibig mong sabihin?" Napabuntong hininga si Mang Elias. "Ang nilalang na yan may koneksyon kay Tio Damian." Nanlaki ang mga mata ni Nestor. "Anong ibig mong sabihin?" Muling nagkaroon ng ingay sa labas, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas malapit. Sumilip si Mang Elias sa maliit na butas ng dingding at bumaling sa kanila, kita sa mukha ang matinding takot. "Hindi na lang kayo ang hinahanap niya. Alam niyang nandito ako." Mabigat ang katahimikan sa loob ng kubo. Sa labas, may naririnig silang paggalaw sa dilim. Mga yabag na dahan-dahang lumalapit, humihinga sa hangin. Ramdam ni Nestor ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. "Huwag kayong gagalaw," bulong ni Mang Elias habang mahigpit na hawak ang isang lumang itak. "Huwag kayong magpapakita ng takot." Pero paano nga ba hindi matatakot kung ang mismong anino ng bangis ay nasa labas ng kanilang pintuan? Isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi lang ito basta gutom na hayop, may halong galit, paghahanap, at kasabay nito, isang malutong na kaluskos ang dumaan sa bubungan. "Alam niyang nandito tayo," mahina pero matigas na sabi ni Nestor. Hindi sumagot si Mang Elias. Mabilis siyang kumilos, tinanggal ang isang kahoy sa sahig at inilabas ang isang bote ng likido na may kakaibang amoy. "Ito lang ang natitira sa panlaban natin," sabi niya. "Kailangang matapos ito ngayon." Ngunit bago pa niya maipaliwanag kung paano, biglang bumukas ang bintana. Isang kamay na mahaba, matigas na parang tuyong balat, ang sumunggab kay Aling Marta. Napasigaw siya habang pilit siyang hinahatak palabas. Hindi na nag-isip si Nestor. Sinunggaban niya ang itak at buong puwersang pinalo ang kamay ng nilalang. Isang malalim na sigaw ang umaling-awngaw, halong sakit at galit, habang mabilis na umatras ang nilalang sa dilim. Hindi pa siya tapos, bulong ni Mang Elias, at tama siya. Ilang segundo lang ang lumipas bago nila marinig ang isa pang ingay, hindi mula sa nilalang, kundi mula sa loob mismo ng bahay. Napalingon si Nestor kay Mang Elias na ngayon ay may lungkot sa mga mata. "Matagal ko nang alam, Nestor," mahina nitong sabi, "ang dahilan kung bakit hindi siya umaalis." Bago pa maintindihan ni Nestor ang ibig sabihin ng matanda, isang matalim na sakit ang lumukob sa kanyang dibdib. Napatingin siya pababa, nakita niya ang duguang kamay ni Mang Elias, mahigpit na nakahawak sa isang patalim na nakabaon sa kanya. "Hindi mo kailanman dapat hinanap ang sagot," bulong ng matanda. "Dahil minsan, ang bangungot ay nasa dugo mo na mismo." At sa huling sandali bago siya tuluyang bumagsak, muling narinig ni Nestor ang boses mula sa labas. Pero ngayong mas malinaw na ito, mas nakakapangilabot. "Nahanap na kita," nang hina si Nestor. Parang unti-unting naglalaho ang kanyang lakas habang bumabagsak siya sa sahig. Ramdam niya ang malagkit na dugo na lumalabas mula sa kanyang sugat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang inaabot ang patalim na nakabaon sa kanya. "Mang Elias?" Bakit?" Mahina niyang naiusal, nanlalabo ang kanyang paningin. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nanginginig ang matanda.
pero hindi sa takot, kundi sa pagsisisi. Hindi ikaw ang hinahanap niya, Nestor, bulong ni Mang Elias. Ako biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Naputol ang mga nakasabit na bawang, ang ilawan ay halos mamatay sa pag-uga. Muli nilang narinig ang mabigat na yabag sa labas, pero ngayon mas mabilis, mas desperado. Aling Marta, kahit takot na takot, lumapit kay Nestor at sinubukang pigilan ang pagdaloy ng dugo niya. Kailangan nating umalis dito, umiiyak niyang sabi. Pero bago pa sila makagalaw, isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong kubo. Bumukas ng bigla ang pinto at sa madilim na entrada, lumitaw ang isang matangkad, balingkinitang anino. Hindi ito ganap na tao, mahahaba ang mga daliri nito, ang mga matay kumikinang sa dilim. Tumigil ito sa harap ni Mang Elias. Hindi ito nagmadali, parang sigurado ito sa gagawin. Matagal mo akong pinagtakpan, malamig na sabi ng nilalang, ang boses nito'y tila mula sa maraming bibig. Ngayon wala nang tatakas. Napaatras si Mang Elias, nanginginig. Nagkamali ako. At sa isang iglap, nawala ang anino. Mabilis itong gumalaw, parang ulap na sumanib kay Mang Elias, at bago pa makasigaw ang matanda, bumagsak siya sa sahig, walang buhay. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi na gumalaw ang hangin, hindi na nagparamdam ang nilalang. Nanghina si Nestor, pero naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat. Si Aling Marta, kahit nanginginig, dahan-dahang itinayo siya. Wala na siya, mahina niyang sabi. Hindi na nagtanong si Nestor. Mula sa pagbagsak ni Mang Elias, mula sa pagkawala ng presensya ng nilalang, alam niyang natapos na ang bangungot. Pero may isang bagay na hindi maalis sa isip niya. Bago mawala si Mang Elias, may sinabi itong huling mga salita. Ang dugo mo, bantayan mo. At sa pagbabalik niya sa Maynila, sa bawat tahimik na gabi kung kailan niya naiisip ang nangyari sa liblib na baryo ng Leyte, alam niyang may isang bagay siyang hindi matatakasan. Ang lihim ng kanyang pamilya ay hindi pa tapos.